A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin as-sadiqul wa'dil amin nabiyina wa habibina Muhammad arsalahu Allahu bil haqqi basyira wa nadhira wa baina yadayyi sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rasyad wa man asallaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, tagapanood, mapamuslim man o mapasa-Kristiyano, magandang gabi po dito sa gitnang silangan. At magandang madaling araw dyan sa atin sa Pilipinas. At magandang araw sa lahat ng sinumang nanunood sa mga oras na ito sa buong lupalop ng mundo. Mga kapatid, kanina tinignan ko yung mga paksa na ating natalakay na nakaraan. Ang mga paksa natin nung una naging pambungad natin sa Ramadan series, kung bakit ko to ginawa. Itong ating programa araw-araw sa buwan ng Ramadan. Mula ito sa taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalakay natin ang tungkol sa ano yung Ramadan. Ano ang kahalagaan ng Ramadan? Bakit ito ipinag-utos ng Allah? Tinalakay din natin ang patungkol sa mga taong sila ay mga matakutin sa Allah. The virtues of the God-fearing people. At kinuha din natin yung mga usapin patungkol sa kanilang mga katangian at paano ito makakamit. Tinalakay natin ang mundo at ang tunay na pagpapaliwanag ng mga pantas at sinabi ng Allah, pagpapahalimbawa niya sa mundong ito. At ganun din ang patungkol sa buhay sa libingan at sa buhay sa muli sa pagkabuhay mula sa libingan at ang araw ng paghukom. Kinuha natin ang lahat ng mga patungkol sa ayon sa kakayanin natin patungkol sa ating relihiyong Islam, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa Quran, patungkol sa iman, sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Ang lahat ng ito, mga mahal naming nanonood, ang pinakapulot dulo nito, bakit natin ito gagawin at gusto natin ito makamit, ang tanging kaligtasan o tunay na wika nga, ang gusto natin ay para tayo ay mailigtas at tunay na magtagumpay dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Wallahi, ang lahat ng mga yun at ano pa ang ating tatalakayin sa mga susunod na mga araw na ito at anuman ang buhay natin at ginagawa natin dito sa mundo, ang punot dulo, ang basihan para makamit natin ang lahat ng mga ito ay kung ano ang paksa na ating tatalakayin ngayong gabi. Ito ang salah, ito ang pagpapaterapah. Ito ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nauna na mga propeta at ang sinumang sumusunod at sumunod sa kanila. Ito ang salah na kung saan dito makikilala ang Muslim at hindi Muslim. Ito ang salah na kung saan ito ay magpapapigil sa mga kasamaan ng gawain ng isang mananampalataya. Ito ang salah na kung pag-uusapan natin ang 5 haligi ang Islam, pagkatapos ng pagsaksi sa walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sumunod ay ang salah, pagpapaterapah. Ang pagpapaterapah, ang kanyang kaibahan sa ibang mga arkan, sa mga ibang mga haligi ng Islam, ay pwede yung mga ibang haligi na yaon ay dahil lil-udhur,
dahil nangangailangan na ang Islam, pag ang isang tao ay hindi niya kaya gawin, isagawa ang pag-uutos, ito ay marapat lang na siya ay absuelto doon. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Hindi pinipilit at walang pahirap sa relihiyon ng Islam. Pag dumating ang zakah, sa pagbibigay natin ng zakah, hindi nararapat magbigay ang isang mahirap o ang may taong may utang. Hindi lahat kailangan magbigay ng zakah. Ganon din ang pag-aayuno, hindi lahat ng Muslim ay pwede silang mag-ayuno. Pwede ang may sakit, may karamdaman at ang naglalakbay at ang mga babaeng may buwan ng buwan at yung mga kapapanganak pa lamang at yung may mga dalubhasa na sakit na sila ay hindi pwede mag-ayuno. Pwede nilang bayaran. At pwede rin sila ay magfidya o magpakain lamang sa tao. Ganun din po ang Hajj. Ang Hajj ay kung saan ito ay ipinag-uutos sa lahat ng sinumang kakayanin niya. Pero sa taong hindi niya kaya dahil siya ay may karamdaman at ganun din siya ay mayroon din siyang hindi niya kakayanan ng pera, physical, mental, and financial, hindi siya inaatasan na gawin ito. Pero ang sala, walang kaligtasan. May sakit ka man o wala, kailangan mo ito isagawa ayon sa tama na kakayanin mo. Kung walang tubig dahil kailangan mong mag-ablution, pwede kang magtayamum. Ang mga nabanggit natin ay may mga takdang panahon at lugar na gaganapin. Ang pag-hajj dito lang sa Makkah at hindi tayo pwede mag-hajj sa ibang lugar. Ang pag-aayuno, hindi pwede tayo mag-ayuno buwan-buwan. Pinag-usapan natin dito mga kapatid ay wajib ang pag-uutos. Pwede voluntarily na tayo ay mag-ayuno. Ngunit ang punto rito dahil ang pag-aayuno ay isang buwan lang sa loob ng isang taon. Ganun din ang zakah. Pag dumating ang iyong nisab, ang isang taon na hindi nagalaw ang iyong pera, ang iyong kayamanan, kukuha na nito ng 2.5. Pero ang salah, ya ummatal Islam, ang salah na ito ang pagitan natin at ang mga hindi mananampalataya, ayon sa sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Ang pagitan natin, ang pagkaiba natin, sila at tayo na naniniwala at mananampalataya sa Allah ay ang salah. Faman tarakaha, ang sinumang italikod, talikuran niya, hindi siya magsala, hindi siya ito ay kafir. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kukunin natin paano naging kafir at ano ang sinabi dito ng mga pantas, kung ito nga ba ay labas talaga siya sa Islam o hindi, o ano ang usapin patungkol dito. Ito ang salah na kung saan maski sa oras ng labanan ay hindi pinapahintulutan ang kahit sinuman, maski si Propeta Muhammad, na itigil ito. Datapwat kailangan ang isang grupo ay magsagawa ng sala at nakabantay ang isa, at kapag nag-imam at pagkatapos nila ay susunod sila, dala-dala ang kanilang mga armas. Ito ang salah na kung saan unang itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yawmul hisab, yawmul qiyamah, yawmul la rayba fi, yawmul la yanfa'u malun wala illa man atallaha biqalbin salim, ala wahiya as-salah. Ito ang unang ililitis, itatanong ng Allah sa lahat ng ating mga gawain. Sa araw ng paghukom, unang itatanong. Hindi nararapat na maski gaano tayo kabuti sa mga tao, gaano man tayo gumawa ng pagsamba na kabutihan, pero pag ang ating sala ay bagsak, ang ating sala ay hindi tinanggap ng Allah, ang buti nating gawain ay walang saysay. Mga kapatid sa pananampalataya,
ang sala ang pinaka-importante na komunikasyon ng alipin sa kanyang lumikha. Sa pagitan ng nilikha at ang lumikha. Ayon sa mga ibang pantas na kung saan sinabi nila, "Idha aradtu an ukallima rabbi faqumtu lis-salati." Pag ako ay gusto ko, nakausapin ko ang aking Panginoon, ako ay nagpapaterapa. Subhanallah. Bawat bigkas ng salita natin sa salah, ito ay sinasagot at naririnig ng Allah at sinasagot niya ang ating mga dasal. At ito ang salah na dito lamang natin matatagpuan ang tunay na tamis, tunay na ginhawa, kapinatagan at katahimikan ng puso at katawan. Dahil ito ang ipinagutos ng Allah, mga kapatid, tunghayan sa Suratul Baqarah. Pagkatapos ng Fatiha na basahin anong sumunod ay ang Suratul Baqarah. Pagkatapos ng Suratul Baqarah, anong sinabi doon ng Allah sa unang talata? Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ito ang kitab ng Allah, ang Quran. Patnubay sa mga taong tunay na nagnanais na mabigyan ng patnubay at habag ng Allah, na walang pag-aalinlangan sa Quran at hindi kailanman ito mababago hanggang sa magunawang mundo. Dahil poprotektahan ito ng ating tagapaglikha na ito ay salita niya. Hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan. Sila ang nabigyan ng patnubay, yaong sila ay naniniwala sa mga hindi nakita. Yu'minuna al-ghaib, wa hadha min arkanul iman. Ang maniwala tayo sa hindi natin mga nakikita, ngunit tigib ang ating paniniwala na ito ay pinapaniwalaan natin na magaganap. Ang araw ng paghukom, ang buhay sa libingan, ang impyerno at ang paraiso. Lahat ng ito ay ghaib, ilmul ghaib, hindi mga nakikita. Pero ang katangian ng isang Muslim ay tigib na maniwala sa mga nabanggit natin. Pagkatapos anong sinunod ng Allah? Pagkatapos ng Quran, ng Fatiha, Suratul Baqarah, alladhina yuqimuna as-salah. Yaong sila na at nagbibigay ng kanilang zakah sa kawanggawa. Mga kapatid, maraming talata at beses na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapaterapa. At ito rin ang ginawa ng mga lahat ng mga propeta. Kung kayo na nakikinig ngayon na mga Kristiyano, tunghayan ninyo sa Mateo 29:69 na kung saan nabanggit na si Hesukristo ay nagpaterapa, lumuhod at nanalangin sa Allah, nanalangin sa kanyang Diyos, nangangahulugan lamang na siya ay di hamak na isang propeta na tao na katulad natin. Sumamba, nagpaterapa. Lahat ng mga propeta, sila ay sumamba at nagpaterapa. At ito ang tunay na pinaka-a'lal ibadah. Pinakamataas na ibadah, mga kapatid. Relasyon mo to sa Allah. Ugnayan mo sa iyong tagapaglikha. Ngayon, nabanggit natin ang salah. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar, عن ابن عمر حيث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله من استطاع إليه سبيلا. Islam was built in 5 pillars according to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This hadith was narrated by Abdullah ibn Umar. Authentic hadith from the book of Bukhari and Muslim, and also with the Tirmidhi. First is to testify that there is no God worthy of being worshipped except Allah alone. He has no partner,
He has the control of all things in this world. And those who pray, stay, and those who are praying 5 daily prayers. Nakuha natin yan kahapon mga isang araw patungkol kung paano ito ibinaba. Ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sala. At yung pagbibigay ng zakah, pang-apat ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pang-lima ay ang pag-hajj. Ano ang sala? Wa ma ma'na sala fil lugha. As-salatu fil lugha bi-ijma'il ittifaqil ulama ma'nahu ad-du'a. Ang ibig sabihin ng salah sa literal na kahulugan sa Arabic ay ito yung panalangin, dua. Wa inna ma asasu jami'ad du'a huwa as-salah. Ang lahat ng mga panalangin, ang kanilang punot dulo, basihan ay ang salah. At kung titignan natin mga kapatid, ang sala natin, bukod doon sa pagpuri at pagluwalhati sa Allah, lahat ito ay paghingi sa Allah. Paghingi ng patnubay, paghingi ng kapatawaran, paghingi ng kabutihan sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Lahat ito ay paghingi. Ittafaqal ulama fi ma ma'nal fil istilah, sa dami ng mga pantas kung paano nila ito in-explain definition ng salah. Ang salah ay nabuo ito sa kanilang pagsabi. Tadammanu as-salatu hiya ibadatun wa tadammanu bi af'al wa aqwalil makhsusah fi waqtil makhsusah. Tuftatahu bi takbir wa tukhtatamu bi taslim. Hada huwa ma ittafaqal ulama. Ayon sa kanilang definisyon, ang sala ay ito ay uri ng pagsamba sa Allah. Datapwat ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Allah. Ano ang saysay ng buhay natin sa mundo kung isang araw hindi tayo nakapagdasal sa ating tagapaglikha? Pinupuri at niluluwalhati at sinasamba siya ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ikaw na Muslim, ikaw na naniniwala sa Diyos na nag-iisa, kung hindi ka nagsasala, wa mada faidatuka fi hayatika fi hadi dunya. What is the essence of your life in this world if you do not worship Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sala mga kapatid ay sabi nila, ito raw ang uri ng pagsamba. Namumukod tangi na pagsamba sa Allah na binubuo ito ng mga salita at mga harakat na espesipiko. Salita na ang babanggitin lang doon ay salita ng Quran, salita ng Allah, pagpuri, pagluwalhati at paghingi sa Kanya. Maliban doon, ang pandagdag doon ay mga dua na panalangin na ginawa ni mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon itong takbir, magsisimula ng takbir, magsasabi ng Allahu Akbar. Batid nyo ba, o mga tagapakinig? Pag gumanon ka ng Allahu Akbar, tinalikuran mo na ang mundo. Nandyan ang mundo, anuman ang palamuti, yaman, pamilya mo, anuman ang gawain mo sa mundo, tinalikuran mo, sinabi mo, Allahu Akbar. Ya Allah, sumusuko ako sa iyo, ikaw ang pinakadakila. Walang saysay, tinalikuran ko ang lahat dahil oras na ako ay magsusumamo at sasamba sa iyo. Anong af'al? May ruko, may sujud na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka pwede magsalita ng Bisaya, English, Maranao. Ang salita mo dapat doon ay Arabic kung ano yung salita ng Quran. Khalas, intahal amr. Ustad, nahirapan ako eh. Hindi ako marunong magbasa ng Quran. Wallahi, mga kapatid, pag-aralan mo. Naiiyak ako minsan sa isang mga kapatid natin na balik Islam, 2-3 taon lang, 4 na taon na ngayon nag-Muslim. Subhanallah, pag bumasa ng Quran, nakakabasa ng buong-buo ng Quran, nakamurize ng maraming na-memorize ng Quran. Nasaan tayo? Kung nakayanan niya ng 3-4 na taon, bro, ilang taon ka kaya karon ikaw? Dili na ka nagtigulang diri sa mundo. Ilan na ang na-memorize mo? Ilan na ang kakayanin mo kumpara mo sa isang kapapasok lamang sa Islam?
Wallahi, this is a big challenge to each and every one of us. Ngayon mga kapatid, pagkatapos nito ay tuhtatamu bit taslim, ikaw ay magtatapos ng taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yun ang ibig sabihin ng taslim. Ang salah, pili at kung ano lang ang sasabihin doon na ginawa ni propeta at ano lang yung mga harakat. Hindi ka pwede titingin-tingin sa taas, hindi ka pwede gagalaw-galaw, hindi ka pwedeng sumayaw-sayaw. Hindi ka pwede lakasan ng boses mo maliban na lamang sa imam at makinig ka dahil yun ang sinasabi niya ay salita ng Allah nang sa gayon ay makamit mo ang patnubay at habag ng Allah sa mga taong alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sila yaong naririnig nila na anuman ang mga turo ng Islam salita ng Allah at yun ay sinusunod nila at maaari sila'y bigyan ng Allah ng patnubay at habag. Mga kapatid, ang salah, dumating si Anghel Jibril kay Propeta Muhammad. Nagpatira si Anghel Jibril. Noong siya ay nagsalah, sinabi niya, Ya Muhammad, hakada yuridu rabbuka an tusalli mithli mada ra'aitani usalli. Muhammad, ito ang sinabi at ito ang gusto ng iyong Panginoon na sambahin siya sa katulad ng pagkita mo sa aking pagsamba. At ganito nagsamba si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsimula siya ng Allahu Akbar. Hindi siya nagsabi ng bago siya mag-Allahu Akbar ay nagsabi na nawaitu usalli arba rakaat dhuhran lillahi ta'ala. La abadan, hada bid'ah. Ito ang mga pabago sa Islam na kung saan magsasabi tayo ng usalli. Ayyuhal ummatul Islam, Ustad, nakagisda na namin sa lugar namin na may usalli. Ngayon, alam mo na ang totoo, huwag ka na mag-usalli. Napatawad ka na ng Allah dahil hindi mo alam yun at hindi alam ng mga magulang natin, ninuno natin nung una at dahil nang laman mo ngayon ang katotohanan, ito na ang tamasakin mo. Bakit? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman siya nagdasal na may usalli. Ang mga pag-usali-usali na yan ay narinig na kagisnan natin sa ating mga ninuno na galing sila sa Malaysia, sa Indonesia, na nagpalaganap ng Islam sa ating lugar sa Pilipinas at sila ay ganun. Kasi ganun daw mo nararamdaman. Kasi kung isipin mo naman, sasabihin mo yun, ang ibig sabihin nun, ako ngayon ay magpapatira ng 4 na rakaat na duhur para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasabi ka, Allahu Akbar. Ibig sabihin, kung naintindihan mo yun, parang feel mo rin nga na tama yan na yun ang dapat nang gawin. Pero, ano ang sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam? Babala ito sa ating lahat mga kapatid. Man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa rad. Aw man ahdatha fi amrina hada laysa fi amrina fahuwa rad. Dami ng mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol doon. Ang sino mang dumating, sino man ang nagsagawa ng mga gawain na hindi namin ginawa, hindi ko itinuro, ay yun ay pabago sa Islam. Ang lahat ng pabago sa Islam ay ito ay ligaw. Ang ligaw ay ito ay paroon sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala, and this is based on the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang Islam, ang pagpapatira pa, dito natin makakamit ang tunay na tamis ng palataya. Wallahi, tignan mo ang mga taong pabaya sa sala, hindi nagdarasal, masalimuot ang kanilang buhay, gaano man maraming biyaya na sa kanila, maraming kulang, maraming problema, hinagpis na dumadaan sa kanila. Pero ang tao na siya ay nagsusumamo at laging nagdarasal sa Allah. Subhanallah, si mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasabi, Ya Bilal, arhna bis sala. O Bilal, magsimula ka na, mag-adhan ka na. Dahil ang sala dito natin natatagpuan, dito natatagpuan ng tunay na mga mananampalataya. Ang tunay na kagandahan ng kanilang nararamdaman sa sala. Bakit mga kapatid? Dahil pag namatay na daw ang isang tao, doon sa libingan niya, bago pa siya mamamatay, ihilingin niya, Ya Allah,
irji, ya Allah, sana man lang huwag mo na ako mamatay ngayon. O ibalik uli ako doon sa mundo para gawin ko ang anumang segundo, oras na ako ay magsala, magbigay ng sadaka, gumawa ng kabutihan. Pero uli na ang lahat dahil hindi na pwede mangyari. Ang anumang lumipas ay para bumalik pa. Mga kapatid, ang sala na kung saan wajib sa bawat isa sa atin, ang mga kamusliman. Musliman, muslima, balig, akil, kondisyon ng sala ay kailangan siya ay Muslim. Nasa tamang gulang na edad at may tamang pag-iisip. Nandoon ka sa kibla nakaharap at ikaw ay meron kang ablution. Malinis ang dapat na iyong lugar na ikaw ay magdarasal at magpapatira pa sa Allah. Paano gumawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng pagpapatira pa? Alam na ng Allah na ikaw ay magdarasal ng duhur, asar, maghrib, isya, at alam na yun ng isang tao na ito ngayon ay duhur, Allahu Akbar. Pagkatapos magbasa ka ng mga dua. Anong dua? Ano yung sinabi ng propeta? Pwede hindi ka rin magbasa, magsabi ka lang ng A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, basahin mo ang Fatiha diretso. Kung gusto mo ng mga dua na ginawa ng propeta, pwede yun, dahil yun ay sunna lamang. Pwede rin hindi, dahil kung ikaw ay tigulang na at hindi na nakaka-memorize at hindi na niya kaya kung ano pa yung mga dapat doon. Mga kapatid, pagkatapos ng sala na kung saan ito ay inobligado ayon sa mga pantas, sinabi nila sa al-bulug, dalawang klase. Ang bulug na nasa tamang edad, biittifaqihim, ang mga kababaihan at kalalakihan sa edad na 15, wajib na sa kanila ang pagpapatira pa. Wajib na sa kanila na sila ay magdasal. 15 years old. Wahada maittafaqal ulama. Paano makikita yung pangalawa na pagsabi nila ng bulug? May taksis sa mga kababaihan. Ang kababaihan, makikilala mo na siya ay bulug na nasa tamang edad pag dumating na ang buwan ng regla sa kanya. Na 9 years old, 10 years old, wajib na sa kanya ng magdasal. Hindi na antayin yung 15 years old. O di kaya siya ay pwede nang mabuntis sa araw na yon. Dahil siya ay mayroon ng regla. Ang kalalakihan, makikita mo siya sa kung ano ay may pagbabago sa kanyang sarili na inzalul mani. Kung siya ay nananaginip na may lumalabas na sa kanya, yung sinasabi nating wet dreams. Mayroon ding mga sinyales na may makikita kang namumuuna ng mga buhok sa kanyang kilikili o sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Ito yung mga sinyales na sila ay nasa tamang edad na. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan siya ay nagsabi na ang inyong mga anak ay turuan sila ng pagdarasal pag sa edad na 7 taon. Pag sila ay hindi na sumunod sa inyo at umabot sa 10 taon, sila ay pwede nyo silang saktan nang hindi masyado sila masasaktan. Pero pwede kayo magalit sa kanila para lang sila ay magdasal, mga kapatid. Ganito ka-importante ang ating pagdarasal at ang ating pagpapatira. At kung tutunghayan natin, ito po ang tunay na turo ng Ramadan. Ilan sa atin ngayon na nandirito sa home quarantine na mayroon tayong mga extra prayers, lalong-lalo na sa Salatul Tarawih. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, ang patungkol sa sala na kung saan lahat tayo ay inuobligado. Nasabi mo kanina, Ustad, na pwedeng maging kafir ang tao. Oo kapatid, pakinggan mabuti ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bi-ijma'il ulama, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha faqad kuran niya ito, hindi niya isagawa, siya ay naging kafir. Hunaka fi aqwal bainal ulama. Mayroong mga sinabi dito ang mga pantas. Ang una ay ang sinabi nila ay sila ay kafir. Paano naging kafir? Labas na siya sa Islam. Na hindi pag siya ay namatay, hindi na siya pwedeng dapat din ay liguan ng mga Muslim at hindi rin dapat siya ay ilibing sa libingan ng mga Muslim. Bakit? Kasi kafir nga eh. Ayon sa hadith ng propeta. Pero sa pagpapaliwanag ng mga pantas, kung siya ang paniniwala niya sa sarili niya na ang sala ay hindi to wajib, hindi pinag-uutos ng Allah, wala itong paglilitis sa araw ng paghukom, siya ay kafir. Na siya ay hindi dapat, wala na, biitlak, ijma'il ulama, siya ay kafir.
Yun ang pinagkaisahan ng mga pantas. Ang dalil nila doon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mayroon ding mga hadith sa Quran. Kung tutunghayan natin dahil sa kakulangan ng oras natin mga kapatid, hindi natin kakayanin. Pangalawa ay ang sinabi nila na hindi naman siya kafir. Kung siya ay naniniwala na hindi ako makapagdasal dahil kaslan, tinatamad kasi ako mahal ko ang mundo hindi pa muna ako magdarasal, mamaya natigulang. Pero ang problema, naniniwala ako na ang sala ay wajib. Nagkakasala ako pag hindi ako nakapagdarasal. Alam ko na ito ay ililitis sa akin sa araw na paghukom. Guilty siya sa kanyang sarili na hindi siya nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga pantas, hindi siya kafir, hindi siya labas. Pero muwahid lillah, naniniwala siya sa kaisahan ng Allah, ang Diyos na nararapat sambahin, pero siya ay Muslim asi, Muslim na makasalanan. Kung nanaisin ng Allah, patatawarin sa kanyang kasalanan. Kung nanaisin niya, ay siya ay papapasukin sa paraiso. O di kaya ay papapasukin muna sa impyerno dahil sa kanyang mga pagkukulang, pagkatapos na hindi mananatili sa impyerno dahil ang tao na sino ang kanyang puso at isipan na naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah, kailanman ay hindi siya mananatili doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin na yan mga kapatid, yung patungkol sa ang isang araw doon sa impyerno, doon sa paraiso, doon sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1,000 taon dito sa mundo, doon isang araw lang. So paano mo yun? May ikukumpare ang mga patungkol rito mga kapatid. Ang sala, kung gaano ito kaimportante mga kapatid, tunghayan natin ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ankabut. Paano ito naging wajib at ipinag-utos? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah. Inna tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya Rabb, Allahu akbar. Bigkasin mo sa kanila o Muhammad ang anumang ipinahayag ko sa iyo, ang aklat na ito ang Quran. At ikaw ay magtatag ng taimtim na wastong pagsasagawa ng pagdarasal, ang pagpapatira pa sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang pagdarasal ay pumipigil sa mga kahalayan at kasamaan ng sarili. Dapat ito maging instrumento na kung tayo ay nagdarasal, kahit kailanman mag-guilty tayo sa anumang ginagawa natin. Dahil at least may komunikasyon tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katiyakan ang mga pag-aalaala sa Allah ay higit na dakila at ang Allah ay nakakabatid ng anumang inyong mga ginagawa. Mayroon ako ditong tanong. Ustad, sino ang mas mabuti? Ang taong napakabait niya sa lahat, sa kanyang mga gulang, sa lahat ng mga tao. Tumutulong sa lahat, pero hindi nagsasala. Mayroon naman nagsasala, pero napakasama ng ugali. Sino ang mabuti sa dalawa? Mga kapatid, ayon sa mga pantas, mas mabuti yaong nagdarasal. Dahil siya ay mabuti sa Allah. Masaklap pakinggan na napakabuti mo sa mga tao, pero napakasama mo doon sa lumikha sa iyo. Pero idinagdag na mga pantas, mas mabuti na nagdarasal na may katangian, may busilak na puso at maganda ang pag-uugali. Dahil ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na ito rin ang Islam. Inna akrabakum wa ahabbu ilaykum manzilan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ang Islam ay relihiyon na mabuting pag-uugali. Khalas. Dapat makita sa atin ang mabuting pag-ugali. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinong pinakamalapit sa akin, magiging kapitbahay ko sa araw ng paghukom ay yaong sila na may pinakamabuting pag-uugali. So ang sala na sabi natin dito kanina, maaari ito sa mga kasamaan mo, sa mga gawaing na ikaw ay nalilinlang ng iyong sarili. Okay lang magkasala, okay lang gumawa ng kasalanan, ba ustad? No, hindi okay. Pero kung ito ay nagkamali ka, pero ito ay paulit-ulit mong ginawa,
Alam ng Allah na nilikha tayo na marupok at mahina at magkakasala tayo. Pero magbalik loob ka sa Kanya. Magdasal ka. Huwag mo itigil lang yung pagdarasal. Mas masaklap na hindi ka pa nagdadasal at napakasama pa ng ugali mo. So mga kapatid, napakahalaga ng ating pagdarasal, ng ating sala, dahil ito ang unang itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw ng paghuhukom. Maliban sa sala na ito ang itatanong sa atin sa una, maski lahat ng mabuting gawain mo pero ikaw ay hindi pumasa, nothing. Parang pwede nating may isalarawan. Halimbawa ngayon, ayuda, hindi ba? Tama, ayuda. Sa barangay ninyo, sasabihin ng barangay, ang bibigyan lang namin ng ayuda na 5,000 o 8,000 o anuman galing sa gobyerno ay kung sino yung may listahan na siya ay nandirito na nakatira sa lugar na barangay na ito, na barangay di makita at street ng malalim. Ngayon, dumating ka, sabi mo dito ako ipinanganak. Dito talaga ako, may bahay pa ako rito. Sumunod ka sa sistema. Ang paraan para ikaw ay makakuha ng ipamimigay ay magpalista ka at mayroong form na dapat itong isulat. Sa araw ng paghukom, maski sinabi mo na, Ya Allah, napakabait ko, napakabuti ko sa aking mga magulang, lahat ng mga pinag-uutos mo ay ginagawa ko, pero maliban sa sala. Pero anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Fa in salahat, salaha al-a'malu kullu, wa in fasadat, fasadal a'malu kullu. Pag pumasa ang kanyang sala, lahat ng mga mabubuting gawain ay isasama sa kanya. Pag ito ay bumagsak na wala siyang sala, ito rin ay walang silbi ang lahat ng kanyang mga mabuting mga gawain. Walillahil mathalul a'la. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin siya pwede maipagkumpara. Pero ang punto rito mga kapatid, logically, kung tutunghayan natin ang pagkaiba ng patungkol dito sa sala. Hikmatus sala bi istikrar. Yung lagi, bakit ba tayo? Hindi ba nakakasawa? Minsan yung anak ko, tinanong ko, alika, magdasal tayo. Nung maliit pa siya, sabi niya, Buya, ito ba tayo? Lagi tayo magdarasal, araw-araw, bawat ilang araw, 5 beses. Sabi ko, anak, nilikha tayo ng Allah para diyan. At kung ikaw tunay na mapagmahal sa Allah, gustong-gusto mo na nagsasala. Mga kapatid, wallahi, ang sala, sabi dito, al-ghada'ul qalb. Ito yung pagkain ng puso. Ta'amul jasad at ta'am. Hindi ba? Ang pagkain para lumakas ang katawan ay ang pagkain. Ganun din, ang ating pananampalataya, ang puso at kailangan ay may pagkain. Ano ang pagkain nito? Ang sala. Ala dhikrullahil akbar. Isa ito sa pinakamalapit na pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagdarasal natin. Sinabi rin dito, al-qalbu bihajatin ilal ghada'i wal ilm billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dahil daw ang puso ay nangangailangan ito na makakain para ito ay mabuhay ang puso natin. Para wag tayong magpapabilang sa mga taong manhid, mapabilang sa mga taong may mga puso na hindi nakakaramdam sa anumang mga pag-uutos at takot ng Allah ng mga babala na ipinag-utos sa Kanya at ito'y binabaliwan na nila. Bi asma'illah, dito natin matutunghayan mga kapatid, pag nagdarasal tayo, nababanggit natin ang lahat ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwar Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Malikul Quddus. Lahat, ang malakas, ang siyang nag-iisa, ang siyang sandigan ng lahat, ang mahabagin, ang maawain. Subhanallah, lahat natin dito siya napupuri. Kaya ito nga ang sinabi ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam pag tayo nagsabi na Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lahat ng bawat kataga ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinasagod niya at sinasabi niya sa kanyang mga anghel, pinuri ako ng aking alipin. Niluwalhati ako ng aking alipin. Hanggang sa akhir na hadith na yun, ano ang hilingin ng aking alipin ay ibibigay ko sa kanya. Nararapat sa kanya ang kapatawaran, nararapat sa kanyang aking habag, nararapat sa kanya ang paraiso. Allahu amin. Lianna miftahu al-jannah as-salah. Okay, may mga taong pilosopo. Sasabihin nila sa'yo, hindi ba papasok tayo sa paraiso ay dahil sa habag ng Allah? Oo, there is no doubt on it. There was one man came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he asked the Prophet of Allah, O Messenger of Allah,
Even you will not enter paradise because of your good deeds. I mean, not because of your good deeds. The Prophet responded, Naam, yes, illa an yataghammadani Allahu birahmati. Oo, except that Allah subhanahu wa ta'ala will bestow on me His blessings, His mercy. Okay, nandoon tayo, di ba? Pero ano ang kondisyon? Paano mo matatamo ang habag at awa ng Allah kung hindi ka magsala? So, kailangan magsala. Huwag sinasabi mo na hindi naman yan makakatulong sa gawain ko. Hada kufrun. Kufrun billah. Hadito Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sasabihin mo sa'yo na hindi makakatulong sa'yo ang iyong sala. Mga kapatid, ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, tao na nakikita niyo sa masjid, saksihan siya na siya ay mananampalataya sa Allah. Iwallahi, ang mga taong lagi nagpapatira, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag nalipas ang anumang mga segundo, oras na hindi sila nakapagdasal, kulang ang araw nila. Hindi kumpleto ang araw nila. Wallahi, pag may problema ka kapatid, anumang pasanin mo sa buhay dito sa mundo, problema, anumang klaseng problema, sakit, pera, anumang mga pinagdadaanan mo, magsala ka. Mararamdaman mo ang iyong Panginoon na tagapaglikha sa iyo na magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Magbibigay sa iyo ng katahimikan sa pagpamamagitan ng sala dahil kinakausap mo siya. Saadatun fid dunya wal akhirah. Ito ang tagumpay, ito ang kasiyahan ng isang mananampalataya dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Wa yaqwil iman, wa yudhakkir, wa yuzakki. Tumataas ang pananampalataya. Nagkakaroon ka ng ikaw ay lagi mong naalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagpapatira mo, dahil sa pag-ablution mo. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang umalis, man ghada min manzili, wa yadhhab ila masjid, fa kullu, lahat ang kanyang lakad ito ay hasana. Lahat ng mga anghel, sila ay pumupuri sa Allah lumuwalalhati at sila rin ay humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, may mga anghel ang Allah na ang kanilang gawain lamang ay humiling sa Allah na patawarin ang taong gumagawa ng kabutihan at siya ay nagdarasal sa masjid. Ngayon, hindi na tayo pwede sa masjid, okay lang, dito ka lang sa bahay. Dahil alam yun ng Allah na hindi tayo pwede ngayon sa masjid. Lianna ad-daruratu ish tubihul mahdurat. Necessity permits prohibited. Wa akhafu dararain. Hindi pwede ang Islam na tayo ay mahulog sa kapahamakan. Hindi ba? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Do not put your own hands into danger. Hindi ikaw dapat mapahamak dahil sa pagsuway mo dahil ang Islam ay maluwag. Ang Islam, ang mga bagay na ipinag-utos pag hindi kayanan, pwede mag-absuelto. Yan ang Islam na walang pahirap sa kahit sino man sa atin. Mga kapatid, sa dami ng oras, sa ikli ng oras natin, hindi gusto ko talaga na subhanallah, sabihin lahat ito sa inyo, pero magbanggit lang tayo ng mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kagandahan ng sala na ating ito ay pinakamabuting gawain. Pinakamabuting gawain sa lahat ng gawain. Hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haythu annahu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu afdal, faqala as-salatu ala waqtiha. Faqultu ay thumma al-birrul walidain, thumma qultu ay al-jihadu fi sabilillah. Tignan nyo ang hadith na ito. Kung kukunin natin 1, 2, 3, ang pinaka number 1 ay ang oras sa pagdarasal ng tamang oras. Paano yung nagdarasal sa tamang oras? Oo. Mas matimbang na tayo ay nagdarasal at ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdasal sa tamang oras niya, dahil yun ang pinakamabuti sa lahat ng gawain kaysa sa pagserbisyo mo sa mabuti sa iyong magulang at kaysa sa pakikipaglaban mo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunghayan natin ang aya patungkol dito sa Suratul Maryam. Suratul Maryam, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Maryam? Kung sino yung nandyan na mayroong mga Quran, tunghayan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Mga kapatid, tafsir dito ng mga pantas,
tunghayan natin ano ang ibig niya sa Tagalog. Subalit ang mga nauna sa kanila, dumating ang pagkaraan nila na sila ay sa mga sumunod na henerasyon ay sila ay nagpabaya. Tinalikuran nila ang kanilang pagdarasal at kanilang sinunod ang masisidhing hangarin ng kanilang sarili. Pagsunod sa sarili, hindi pagsunod sa Allah. Sinunod ang sarili at si Satanas. Kaya kanilang makakaharap ang kasamaan na kanilang ginawa sa kanilang pagpapabaya sa kanilang sala sa lambak ng imperno na nagliliyab na apoy. Mga kapatid, if you do not believe with me what I'm reading right now, look the verse in Suratul Maryam, verse 59. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Look at the beauties of Islam. Paano mapagmahal ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Maliban lamang sa sino, yung mga tao na sila. Maliban na lamang mga kapatid, yaong sa sila na nagsisisi at naniniwala sa Allah, na gumawa sila ng mga gawaing matuwid. Ibig sabihin, hindi ka nagdarasal, nagtambal ka, anumang uri ng klaseng kasalanan, magbalik loob ka sa Allah, magsisi ka sa Allah at gumawa ng mabuting mga gawain, ay matuwid, sila yaong makapapasok sa paraiso at sila ay hindi gagawan ng kamalian sa kahit ano paman dahil sa kanilang pagpapaterapa at mga mabuting gawain. Sabi dito ni Ibni Abbas at sabi dito ng karamihan sa mga pantas, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ أَضَاءُوا الصَّلَاةِ, hindi yung tumalikod ng sala. Sila yung mga tao na nagpabaya sa oras ng sala. Dumating yung oras ng pagdarasal, ang ginawa nila mga kapatid, ito ay hindi nila isinagawa sa takdang oras. Subhanallah. Isipin mo nga naman, kung ang isang hari ng isang minister, binigyan ka ng imbitasyon para sa meeting ninyo. Tapos dumating ka sa oras na wala sa oras dahil patapos na ang kanilang meeting. O di kaya lagi ka na lang late. Anong nararamdaman ng mga tao? Ano ang mararamdaman ng isang hari? Hindi natin ipinagahalin tulad sa Allah sa anumang sitwasyon na sinasabi natin mga kapatid. Pero ayon dito, logically, ang isa sa mga tao na nagpapabaya sa kanilang sala ay yung mga tao na sila ay hindi nagdarasal sa tamang oras. Allahu Akbar. Ya Allah mga kapatid, wallahi dito natin makikita. Pag dumating na yung oras ng sala, magsala tayo. Huwag natin ipagpaliban. Hindi natin alam mamaya dumating na ang kamatayan at hindi pa tayo nakapagsala. Dito natin makikita na kung may mga tao na subhanallah, pag may mga meeting, hindi pa oras yung meeting nila, sinasabi nila American time, nandoon na siya in advance. Pero pag sa sala, wala. Pabaya. O di kaya hindi nagdarasal sa tamang oras. Pangalawa mga kapatid, kala as-salawatul khams, ito ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang sala, sa bawat sala natin, ang lahat ng kasalanan natin ay nawawala. Hadith diyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan nasabi niya sa isang tao, alam mo ba ang isang tao na siya ay naliligo sa isang ilog na yan 5 beses isang araw, meron pa ba kayang dumi sa kanyang katawan? Sabi niya, wala na ya Rasulullah. Sabi niya, kadhalika sala, katulad yan ng sala. Nagkasala ka, after fajr nagsala ka. Before magduhur, nakapaglibak ka, nakagawa ka ng kasalanan. Pwede sa nagawa mong kasalanan, nagsala ka ng duhur, mapatawad niya yun. Lalo na kung ikaw ay magtatawba. At ito ang sala mga kapatid. Alam ng Allah, araw tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan, pero sa pamamagitan nito ay dapat tayo magpasala dahil napapawala niya ang anumang ating mga kasalanan. Yarfa'ullahu biha darajat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, annahu qala alayka bi kathrati sujud. Saan niya ito sinabi sa hadith Thuban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam haytu annahu qala alayka bi kathrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu bika aw biha darajatan wa hadda anka biha khati'ah. Paramihin mo ang iyong pagpapaterapah o kapatid sa Islam.
Hadith ng propeta dahil ang sino mang marami ang pagpapatira pa sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ang pinakamataas sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom na itataas siya. Kasama siya sa mga number 1 dahil sa sala na kanyang iginagawa at ito ay nagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. In conclusion, you want to enter paradise. All of us, we want to enter paradise. Allahumma amin. There is a hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ni Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu lahu biwudu wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala ghairu dhalik qala huwa dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ani ala nafsika bi kathrati sujud. Si Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami nasa gulang na murang edad. Lagi niya nagsisirbisyo sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "O Rabi'a, sa dami ng serbisyo mo sa akin, ang Islam kasi dapat magpasalamat tayo sa mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan. La yashkurillah man la yashkuri man la yashkurin nas." O, hindi nagpapasalamat sa Allah ang mga taong hindi nagpapasalamat sa mga taong gumawa ng kabutihan sa Kanya. Ngayon, sabi niyang propeta sallallahu alaihi wasallam, humiling ka sa akin at ito'y hilingin ko sa Allah. Sabi niya, usugo ng Allah, ang gusto ko ay makasama ka sa paraiso. Allahu Akbar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Rabi'a, ghayru dhalik, wala na bang iba? Walang makamundo na hilingin mo? Subhanallah, kung tayo yun mga kapatid, gusto natin ng mundo. Mahal natin ang mundo. Pero si Rabi'a ng isang dihamak na mahirap, ang gusto niya ay ang makapiling ang propeta sa araw ng paghukom. Hindi siya humiling ng anumang nandito na palamuti sa mundo. Ano ang sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Tignan niyo ang wisdom ng Islam. Rabi'a, alam ko kung anong hilingin mo, ihilingin ko sa Allah. Pero ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "A'ani bi kathratis sujud." Paramihin mo ang pagsujud mo, ang iyong pagdarasal. Mga kapatid, ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan ang isang alipin pag siya ay nakasujud sa Allah subhanahu wa ta'ala, humiling siya, pahabahin niya ang anuman hilingin niya dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ibibigay ang anumang hiling niya. Kapatawaran, anuman ang hiling niya ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli mga kapatid, dahil sa napahaba po ang oras natin at pagmaumayan ninyo, dahil po napaka-importante itong sala na ito, kung saan ang mahal nating propeta, Muhammad alayhi salatu wasalam, noong siya ay naging propeta sa ganap na 40, hindi pa naging propeta, mayroon pa siyang uri ng pagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung siya ay naging ganap na propeta, nagdasal, sambayanan, hanggang sa kahuli-huli ang araw ng kanyang pagpapaalam sa mundo. Fa'ugmiya anhu, hanggat siya ay minsan nawawala na sa na ang kamatayan sa kanya. Nag-aantay ang mga tao sa Masjidin Nabawi, baka akala nila ay siya ay mag-imam sa kanila. Araw ng Sandali, anong nangyari na naman? Araw ng Lunes, sa araw na kung saan si propeta sallallahu alaihi wasallam ay mamamaya pa sa oras na yon. Fajr, si propeta Muhammad ay lumabas sa mga tao. Nakayanan niya sa loob ng 7 araw kung saan siya ay nangihina na. Sa araw na yon lumabas siya. Sabi ni Ibn Abbas at ibang mga sahaba, kidnaan nuftitina. Ibig sabihin nun ay malapit na kami magkaroon ng fitna dahil sa saya namin na nakita namin si Propeta Muhammad na lumabas sa amin na akala niya siya ay magdarasal. Ibig sabihin hindi mamamaalam ang propeta. Gumaling ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, alam niyo mga kapatid, ang tinignan lang niya kung ang mga tao ay nananatili doon sa dasal. Ngumiti ang propeta. Natawa siya dahil nakita niya na ang mga taong ito nandoon pa rin sila sa kanilang pagdarasal. Bumalik ang propeta sallallahu alaihi wasallam, faugmiya anhu, nawala na naman sa sarili niya. Pag bumalik na naman ang isip niya, sinasabi niya kay Aisha, "Ya Aisha, o aking asawa,
Hal sa'alan nas. Hal sa'alan nas. Ya Aisha, ang mga tao bang ito ay nagdasal? Mga kapatid, nagdasal. Wallahi mga kapatid, wag mo sabihin sa akin na napakabuti mo kung ikaw ay pabaya sa sala. Ang sala, ang unang itatanong sa ating mga mabuting gawain. At yan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinitiwan yan sa atin, itinuro yan sa atin, ituro natin yan sa ating mga anak. Minsan, maraming beses, pag dumating ang Fajr, nakikita ko yung mga anak ko, I'm talking about my experience, natutulog sila. Wallahi, sabi ko sa sarili ko, mas karapatan nila sa akin. Karapatan ko at ako na natatakot sa Allah sa araw ng paghukom na ako ay pwedeng paratangan dahil sa pagiging pabaya sa mga anak ko na hindi ko sila gigisingin. Ginigising sila pag oras ng kanilang school para hindi malate. Umiiyak sila pag sila ay nalilate sa school. Ngayon sabi ko, hindi ko sila gigisingin. Mga kapatid, wallahi, minsan binubuhusan ko pa yan ng mga tubig para lang makapagdasal, lalong-lalo na home quarantine ngayon. Sabi ko, wag na kayo matulog ng gabi. Importante, ang dasal sa Fajr, wag natin yan iwan pagkatapos matulog habang dumating na naman ng duhur. Dahil mga kapatid, ang sala, ang siyang tunay na magpapatunay na tayo ay Muslim. Tunay na mananiniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga dasal na sila ay ginagawa nila para sa Allah. Sabi ng Allah sa Suratul Maun, wahum an salatihim sahun, waladina hum fi salatihim sahun. Sino yung mga yon? Sila yung mga ang kanilang mga dasal ay ito ay pinapabayaan nila, hindi nila itinatakda sa tamang oras. Walladina hum yuraun, dahil ang gusto ay napapakita ng mga tao. Ang sala mga kapatid para sa Allah, hindi para sa mga tao. Wag natin ito maliban sa tamang oras. Huwag tayong magdasal dahil para sa tao, para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalugdan tayo ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, bukas po maganda ang topic natin. Tunghayan nyo po ito dahil ito po ay patungkol sa Laylatul Qadr, na ito ang inaasahan ng bawat isa sa atin. Ya Laylatul Qadr, ma-adraka bi Laylatul Qadr. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.